Hello, kamusta po kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jovet. 45 years old na ako sa ngayon at kasalukuyang naninirahan dito sa Batangas kasama ang aking pamilya. Normal at payapa na ang buhay namin ngayon, malayo sa gulo. Pero sa tuwing sumasapit ang dilim at nakakarinig ako ng mga kaluskos sa bubong, hindi ko pa rin maiwasang balikan ng bangungot na nangyari sa amin 10 taon na ang nakakaraan. Sir JD, nagsimula ang kwento ko noong nagdesisyon kaming mag-asawa na gamitin ang naipon naming pera para magpatayo ng isang maliit na paupahan o apartment sa isang bayan sa Quezon Province. Lupa ito ng lolo ko na naiwan sa akin. Sayang naman kung nakatiwangwang lang, kaya naisipan naming tayuan ito ng negosyo. Tahimik naman ang lugar, nasa dulong bahagi ito ng kalsada, malapit sa isang malawak na niyugan at sagingan. Kung titingnan mo ito sa umaga napakaganda nito, para bang perpekto ito para sa mga taong gustong manirahan sa tahimik na lugar. Lingid sa kaalaman namin, ang lupang iyon pala ay may madilim na kasaysayan at dinadaanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Nagtayo kami ng 4 na apartment doon. Mabilis naman kaming nakakuha ng mga uupa dahil mura lang ang singil namin. Ang unang unit ay inupahan ng mag-asawang tawagin na lang natin sa pangalang Romy at Lenden. Si Lenlen ay 7 buwang buntis noon sa kanilang panganay. Ang pangalawang unit ay kinuha naman ng 2 estudyante sa kolehiyo. Ang pangatlong unit ay ginawa naming storage room at tinutulugan ko minsan kapag nagbabantay ako doon. At ang pang-4 na unit naman, ang nasa pinakadulo at pinakamalapit sa gubat, inupahan naman ito ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Sol. Dito nagsimula ang mga pangyayaring hindi namin inaasahan. Si Aling Sol ay misteryosa. Bihira siyang lumabas ng bahay tuwing umaga. Palagi lang nakasara ang kanyang bintana at pintuan. Makikita mo lang siya kapag dapit hapon na nakaupo sa labas ng pinto habang nakatingin sa kawalan. Mabait naman siya kapag kausap mo. Maputi din ito. Medyo kubana at laging nakapusod ang buhok nitong kulay abo. Pero may kakaiba po sa kanya, Sir JD. Kapag tumitingin siya sa akin, parang tumatagos hanggang buto. At isa pa, hindi siya kinakahulan ng mga aso. Sa probinsya kapag may bagong salta, tahol ng tahol ang mga aso, diba? Pero kapag dumadaan si Aling Sol, tumitiklop ang mga buntot ng mga aso at nagtatago sila sa ilalim ng mga sasakyan. Nagsimula ang lahat noong magreklamo si Lenlen, yung buntis sa unang unit namin. Kuya Joven, sabi niya sa akin isang umaga, pwede bang pakicheck yung bubong namin? Parang may malaking daga kasi doon tuwing gabi. Hindi na kami makatulog ni Romy. Sabi ko naman, sige Len, aakyatin ko mamaya. Baka mga pusa lang yun o daga. Noong hapong ding iyon, inakyat ko po yung bubong. Nagulat ako sa nakita ko. Yung mga yero, lalo na doon sa tapat ng kwarto nila Lenlen, ay may mga gasgas. Hindi ito gasgas ng kuko ng mga pusa o daga. Malalalim na gasgas ito na parang gawa ng matatalim na kutsilyo o kuko na bumaon sa bakal. At may nakita din akong kakaiba doon. May mga patak ng dugo na tuyo na at ilang hibla ng buhok na sobrang tigas na parang hibla ng walis tingting pero kulay itim. Kinabahan ako pero hindi ko muna sinabi kay Lenlen para hindi siya matakot, lalo na't masela ng pagbubuntis niya. Ang sabi ko na lang nagtabas ako ng mga sanga ng puno na sumayad sa bubong nun.
Lumipas ang ilang gabi, mas lalong naging mailap ang tulog sa lugar namin. Isang gabi, habang natutulog ako sa storage room doon sa Unit 3, nagising ako sa isang alulong ng mga aso. Hindi ito yung normal na alulong Ito yung alulong na parang nanginginig sila sa takot. Tapos biglang naputol na para silang sinakal. Bumangon ako at sumilip sa bintana na. Madilim sa labas dahil napundi ang ilaw sa poste. May naaaninag ako sa tapat ng Unit 1. Sa tapat ng bintana nila Lenlen. Isang figura na mataas at payat. Nakadungaw ito sa bintana na bahagyang nakabukas. Sinindihan ko ang flashlight ko noon at itinutok ito doon. "Hoy, sino yan?" Sigaw ko. Sa isang iglap na wala yung figurang anino. Napakabilis. Parang hangin ito na dumaan lang. Pero noong tumama yung ilaw ko sa pader, may nakita akong basa. Lumabas ako ng may dalang itak nun. Pinuntahan ko yung pader na iyon. Laway. Malapot na laway na may amoy na malansa. Doon na ako nagsimulang kabahan. Iba na ito. Kinausap ko si Aling Sol kinabukasan nun. Siya kasi yung nasa dulo. Baka may napansin siya. "Aling Sol, may napansin ho ba kayong gumagala dito kagabi?" Tanong ko. Nakangiti siya habang nagwawalis ng bakuran nun. Yung ngiti niya ay hindi po umaabot sa mata. Wala naman, Jovet. Mahimbing naman ang tulog ko. Baka guni-guni mo lang yan. Alam mo naman dito sa probinsya, malilikot ang isip ng tao. Sagot niya sa garalgal na boses. Pero habang kausap ko siya, naaamoy ko sa kanya ang isang pamilyar na amoy. Yung amoy ng langis na gamot. Pero may halong amoy ng malansa na laman na nabubulok. Hindi ko maipaliwanag, Sir JT. Para siyang amoy ng patay na daga na tinabunan ng pabango. Ilang araw pa ang lumipas. Nagsimulang manghina si Lenlen. Namumutla siya at laging nilalamig. Dinala siya ni Romy sa center nun. Pero sabi ng doktor, normal naman daw ang heartbeat ng baby at vitamins lang daw ang katapat na. Pero pag uwi nila, ganun pa rin. Sabi ni Lenlen kay Romy, gabi-gabi niya daw napapaniginipan na may humihila daw sa baby sa tiyan nito. Tapos may naririnig daw itong tik-tik sa labas ng bintana. Doon na pumasok sa isip namin ang kwentong bayan. Ang tik-tik o aswang. Dahil born again Christian din ako tulad nila Marin. Sa naunang kwento, pilit kong inaalis sa isip ko yon. Sabi ko, imposible yan dahil 2014 na, wala nang ganyan. Pero nagbago ang lahat noong isang gabi na may bagyo. Malakas ang ulan noon at hangin. Nawala ng kuryente sa buong barangay. Nasa Unit 3 ako noon, nagbabantay. Si Romy ay kumatok sa akin ng 2:00 ng madaling araw. "Kuya Joven, tulong! Si Lenlen!" Sigaw niya. Basang-basa siya ng pawis nun at ulan. Takbo kami sa Unit 1. Pagpasok ko, nakita ko si Lenlen na nakahiga nun, namimilipit sa sakit at may dugo sa hita niya. Manganganak na ata, sabi ko. Dadalhin natin sa ospital. Bubuhati na sana namin siya nang biglang may marinig kaming kalabog sa bubong. Hindi po ito sanga ng kahoy. Yabag ito ng paa. Mabigbigat po na yabag iyon. Tapos may narinig kaming tunog na parang may hinihiwa noon sa yero. Tumingala kami. Nakita namin na unti-unting nayuyupi yung yero sa tapat mismo ng higaan ni Lenlen na parang may gustong pumasok mula sa itaas nun. "Romy,
kumuha ka ng panangga. Asin, bawang, buntot pagi kung meron kayo. Sigaw ko. Kumuha ako ng itak. Biglang nabutas yung kisame nun. Isang mahabang dila noon ang lumabas na parang sinulid na napakanipis pero matibay itong bumababa. Umiikot-ikot ito na parang naghahanap ng target. At ang target niya ay yung tiyan ni Lenlen. Tinaga ko yung dila. May sumigaw sa bubong. Sigaw ng hindi tao. Pero parang hayop na nasaktan. Boses na matinis na nakakabasag po ng eardrums. Biglang hinila pataas ang dila. Romy, ilabas mo si Lenlen. Dalhin mo sa sasakyan ko. Aalis tayo. Utos ko. Habang inaalalayan ni Romy ang asawa niya, lumabas ako sa ulan. Dala ang itak at flashlight. Gusto kong makita kung sino yun. Pagtingala ko sa bubong, may nakita po akong nilalang. Nakadapo ito sa bubungan. Hugis tao pero baluktot po ang katawan. Mahaba ang buhok, nasabog-sabog. At ang mga mata niya ay pulang-pula po. At may pakpak ito na parang sa mga paniki. Pero punit-punit na. Ang nakakakilabot, Sir JD, yung mukha niya. Kahit nag-iiba ang anyo nito, kilala ko ang mukha na iyon. Yun po ay si Aling Sol. Pero hindi lang basta si Aling Sol. Ang katawan niya po ay putol mula sa baywang. Isa pong manananggal. Napasabi ako sa isip ko. Siya nga iyon. Ngumisi siya sa akin noon. Ang bibig niya ay puno ng matatalim na ngipin. Huwag kang makialam dito, Joven. Gutom na ang apo ko. Sigaw niya. Lumipad siya pababa pasugod sa akin. Napakabilis. Pero naiwasan ko ang kuko niya na mahagip ang balikat ko. Napunit ang damit ko at dumugo ang braso ko. Napakasakit noon na parang nilagyan ng asido ang sugat. Tumakbo ako papunta sa Unit 4 sa inuupahan ni Aling Sol. Alam ko ang kwento. Kapag manananggal, iniiwan nila yung kalahati ng katawan nila sa isang tagong lugar. Sinipa ko yung pinto ng unit niya. Nakalak pero dahil luma na ang kahoy nun nabuksan ko. Pagbukas ko ng bahay ay napakabaho, amoy imbornal. Sa gitna ng sala, meron doon ang kalahating katawan ni Aling Sol mula baywang pababa. Nakatayo ito sa tabi ng isang malaking tapayan. Agad akong tumakbo sa kusina. Naghanap ako ng asin, suka, sili, kahit ano. Nakakita ako ng isang garapon ng asin na rock salt at isang bote ng suka. Dali-dali kong binuhusan ng asin ng putol na parte ng katawan niya. Sa laman sa bituka na nakalitaw. Binuhos ko lahat iyon. Sinabuyan ko rin ng suka. Rinig na rinig ko yung hiyaw mula sa labas nun. Ramdam ng manananggal ang ginagawa ko sa katakumalabog sa bubong ng Unit 4. Bumalik siya. Gusto niyang iligtas ang katawan niya. Pero huli na ang lahat. Pilit niyang idinudugtong ang katawan niya. Pero dahil sa asin at suka ay hindi ito magdikit. Parang pinapaso ang laman niya. Umuusok kasi ito at nangingisay. Joven, papatayin kita. Papatayin ko ang pamilya mo. Banta niya habang gumagapang ang itaas na bahagi ng katawan niya sa saig. Papalapit sa akin. Nakatutok ako ng itak. Sabi ko, subukan niya. Kahit nanginginig na ang tuhod ko sa takot nun. Pero dahil malapit na ang madaling araw at hindi siya makakabalik sa katawan niya, unti-unti siyang nanghina. Ang batas ng mga aswang, ayon sa mga matatanda, kapag inabutan sila ng sikat ng araw na hiwalay pa ang katawan nila ay mamamatay sila. Nakita ko kung paano unti-unting natutuyo ang balat niya. Mula sa pagiging maputi, naging kulay abo ito
tapos naging itim. Yung mga mata niyang nanlilisik ay unti-unting nawala ng buhay. Huminto ang paggalaw niya. Naging parang tuyong kahoy ang itsura ng aswang sa harap ko noon. Paglabas ko ng apartment, maliwanag na. Tumigil na ang ulan din. Nakita ko si Romy at si Lenlen sa loob ng sasakyan ko. Takot na takot sila pero ligtas na sila. Tumawag kami ng pulis at barangay tanod. Siyempre, mahirap ipaliwanag sa kanila ang nangyari. Ang nakita nila ay ang bangkay ng isang matandang babae na putol na ang katawan. Ang sabi ko na lang, may pumasok na masasamang loob at pinatay siya. At nagkataon lang na naabutan ko. Pero ang mga matatanda sa barangay namin, alam nila yung totoo. Nang makita nila yung asin at suka sa katawan nito ay nagtinginan na lang sila. Sinunog nila yung bangkay ni Aling Sol sa isang liblib na lugar. Walang bendisyon at walang misa nun. Matapos ang pangyayaring iyon, umalis na sina Romy at Lenlen. Hindi na sila bumalik. Nabalitaan ko na nanganak si Lenlen ng isang malusog na lalaki. Salamat po sa Diyos. Kami naman ng asawa ko, nagdesisyon kaming ipasara na lang ang paupahan. Kahit nalinis na namin ang lugar at nagpatawag na kami ng pare para magbendisyon, iba pa rin ang pakiramdam. May mga gabi pa rin na kapag dumadalaw ako doon para maglinis, parang may naririnig akong umiiyak doon sa Unit 4 ng apartment namin. At minsan, kapag tumitingin ako sa puno ng balete sa likod nito, parang may nakikita akong pares ng mga pulang mata na nakamasid lang. Ang sabi ng albularyo na nilapitan namin, hindi lang daw si Aling Sol ang aswang sa lugar na iyon. Angkan daw sila at posibleng may mga naiwan pa siyang kamag-anak na nagtatago sa anyo ng normal na tao. Naghihintay ng tamang pagkakataon para gumante. Kaya ibinenta na namin ang lupa sa murang halaga. Hindi na namin sinabi sa bumili ang tungkol sa mga aswang. Bahala na sila. Gusto na lang namin ng tahimik na buhay. Lumipat kami dito sa Batangas para magsimula muli. Pero Sir JD, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang trauma. Laging may asin at bawang sa bintana ng bahay namin. Lagi din ako nagtatago ng itak sa ilalim ng kama ko. At kapag may bagong lipat ng kapitbahay na medyo misteryoso, hindi ako mapakali hanggat hindi ko nasisiguro na tao talaga siya. Gusto ko lang sabihin sa mga nakikinig, mag-ingat po kayo sa mga paupahan na sobrang mura. Mag-ingat sa mga kapitbahay na sobrang tahimik at hindi po kinakahulan ng aso. Dahil hindi natin alam, baka ang katabi nyo sa pagtulog sa kabilang kwarto ay hindi na tao, kundi isang nilalang na naghihintay lang na pumikit ang inyong mga mata para kayo ay gawing hapunan. Ang mundo ay puno ng hiwaga na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Minsan, ang tanging proteksyon natin ay ang ating pananampalataya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay kapulutan ito ng aral. Maraming salamat Sir JD at more power sa inyong channel.